ikinagagalak namin na meron ulit tayong yung panauhin na isa sa mga idol ko na idol. nagtatato. At syempre, nandito rin si Warren John. Tip naman magtagalog yun. Hindi ko makaya na. Paulit-ulit na nga lang sinasabi. Thank you. At syempre, ang guest natin, isang special na guest kasi sa industriya dito sa Toronto, lalo sa eksena ng pagtatato, isa siya sa mga idol natin, di ba? Like, bata pa lang ako, nilulook up ko na. Ganun ba? Andito po si Blas. Ayan. Magandang gabi. I'm just here to give some opinion and Yan. tara. Get canceled. Get canceled. Yung opinion ko sa akin lang yun, ha? Hindi, chill lang naman dito. Like, kung ano lang yung... usually, yung mga pinag-uusapan lang rin naman is yung current, di ba? Kung ano or yung nakaka-apekto nga dito sa mga... I think sa... Canadian. Sa atin. And meron ka bang ayaw mapag-usapan? Na parang area na you'd rather, private? Oo, ako hindi. I'm an open book. Mga love life, ex. Sa akin actually, now that you mentioned that, medyo iwasan na natin. Relationship nga yung mga ganun. Ano bang Ano bang happening ngayon dito sa Toronto? dito sa Canada o US, sa North America? Hindi karamihan kasi politics ngayon kasi yung election eh. Especially election dito. Ito pala. Okay, medyo controversial to. Election na naman. Election. Dito sa Toronto lang local. Okay. Bless, dito ka ba lumaki or dun ka sa Durham region? Well, pagdating ko galing Pilipinas, Scarborough talaga ako, GTA muna. Scarborough. By Durham in the last 15 years. 15 years. So, recently, 2 weeks na lang or 1 week na lang. 1 week na lang yata, ilang days na lang. Toronto mayoral election ang usap-usapan. And I think isa lang naman talaga leading na si Olivia Chow nga. Yun yung mga gusto. I think na-predict na nila na siya yung mananalo, mga ganon. Ang laki ng lead eh. Yeah. Oo, sobrang laki, no? And kasi nga siya yung pinakakilala. And tapos may mga tumatakbo. Ang isa sa mga matunog din is yung si Mark Saunders. Si Saunders. Yeah. Saunders, oo. Na ang plataforma niya is yung talagang police. Ano ba ang hinahanap niya para sa Toronto? Hindi naman ako taga-Toronto eh. So wala akong medyo masabi. Hindi, pero apektado ka. Apektado lahat, especially GTA. Sa akin, sa lahat ng mga options na kandidato na tumatakbo, wala. I mean, si Olivia Chow, I think the reason lang naman na popular siya dahil ilang beses. Asawa. Hindi lang yun. Ilang beses na siya tumakbo eh. Right? I think pangatlo na lahat ang mayoral race na sinalian, natalo siya ilang beses na. And then si Saunders, ilang pa yung baguhan. Right? At saka yung naririnig ko, pangit daw ating record eh. I think yung task force, like the whole task force ng police nung siya yung chief, right? 70 or 80% disapprove dun sa mismong katauhan niya. Hindi kasi nga, dahil nga yung time niya is yun din yung mga anti-policing sentiments. Yung nangyaring gay pride, yung mga ganon. Mga binan sila and stuff like that, right? Hindi, pero para sa yun yung tanong ng mga tao, di ba? Like kayo, I guess sa mga rural area na, di ba, na mas nakikita mo mas tahimik, mga ganon. Ito na sa Toronto, kasi ang itatakal mo dito yung homelessness. Yeah. Like, di ba? Gusto ba nating kumalat yung homelessness na ganon? And ang sagot ng iba is through policing. So, ito yung ino-offer ni Sanders. And sa tingin mo ba yung policing na yun is mag-work para talagang to combat yung homelessness? Anong may tutulong nun? Hindi ko alam. Okay, Well, sa akin ang opinion ko, when it comes to policing, unang-una, kasi marami ang tatato na police. Kasi so, iba-ibang region, may PIL, may York, iba-ibang rango. Ang palagi ko naririnig is, ang Toronto is the most underfunded na police municipality. So when it comes down to it, hindi talaga position ni Saunders yun
when he was the chief. Kasi ang ultimate funding ng police nanggagaling pa rin sa municipal funding. So call pa rin ng mayor 'yon. Ngayon, if you're positioning ang plataforma niya is yung policing, as a mayor, may power siya ngayon na gawin yung mga hindi na tupad sa kanya before. Right? If it's gonna solve the homelessness, probably not. Kasi ang homelessness, that's totally different issue, right? Napakadaming variable. There's mental health, there's drug addiction, there's whatever, right? If you look at it, matagal na ako sa Canada, I came here in 1995. Yung tent city does not exist before. Kaya, Right? Ngayon, every time I go downtown, nakikita mo sa Sherbourne and Queen. Andun na sila. They can't even do it. Ang problema pa ngayon, the Human Rights Commission too, is their noses on everything right now. Diba? Complain sila na complain dito, ganon. Pero sometimes, you gotta pick the lesser evil. Lahat naman mali. Kasi hindi mo masasatisfy everybody. So you gotta pick the lesser evil kung sinong magsusupport ng I think makakabuti. So sa akin, if you're asking me sa mayor candidate, si Olivia Chow definitely because she's been around. She's seen the highs and lows in Toronto. She's seen it when it was good. She's seen it when it was bad. Si Sanders, policing tama, pero at the same time, ang kalaban nila isa pa deputy mayor ng which is kanang kamay ni Olivia Chow? No, si Ni Tory. Tory before. Right? So she was there. So yun lang talagang top 3 na in the running. Everything else yung plataforma nila, it's just to gain. Parehas. Yeah, there's one that I keep on seeing on the road. Pag pumunta ka sa Scarborough, Si Gong. Oo. Ang motto niya, here to rescue Toronto. Rescue from what? I mean, that's a vague statement, right? Homelessness. Yun naman na pag-usapan namin, parang smart marketing lang. Kasi alam naman ng mga yan, hindi naman boblocks yung mga yan eh. Yeah. Na once a year o kung kailan lang may mayoral race, doon ka lang pwede magplakada ng mukha mo. Yeah. So whether gusto lang niyang magkaroon ng name recognition kasi baka gusto niyang tumakbo as I don't know, kung ano mang influence ang gusto niya. MP or whatever. Eto lang yung hindi pwede mong gawin yon with certain budget True. na ano lang naman yung mga ganun. So I think parang smart na nakaka-annoy na strategy yon na nag-work. Kasi alam nila na like wala sila sa top ito. I'm not from Toronto, pero yung rescuing Toronto, like from what? Like anong pinagsasabi mo, di ba? Ay, sa akin lang yun. Hindi, rescuing daw sa sa pagtaas ng ng mga bahay. Hindi Tsaka rin naman rental. kontrolado ng municipal yun eh. You know what I mean? Hindi nila Demand, makontrol supply. yun. Yeah. Demand, supply, mortgage rates, it all comes into a factor to it, right? Ang sa akin lang din, pagdating nga sa mga mayor, ilang mayor na nagdaan, lahat ng mga partido, lahat ng mga, is, wala naman talagang puro lang, parang, But Tory did a really good job, especially during COVID. Why I can't say anything less o discredit na mga ginawa niya. Sa time na walang tama, so far from me, mga ginagawa niya tama. Sumabit nga lang. Yun nga lang. Pero that's what I don't get. Yung personal life mo, that cannot define your career. Oo. You know what I mean? Hindi, lahat matters eh. Of course, kasi Ganyan eh. public life, right? Gagamitin yan as against you. Oo. Right? Like pero para sa akin, kung halimbawa ganun nga yung track record niya, Yeah. isa sa tabi ko na yun. Yung ganung personal life niya na kahit may mga... Yeah, pero may mga pro something Of course, na magiging against sa'yo. So, magiging... Oo. Hindi yung image yung prinoprotekta mo at pati yun na rin yung partida. Right? Hindi, pero ganun na nga eh. Like, kukunin mo ba yung mukhang para sa job na to or yung talagang nakakapag-execute? That's Na what I mean. tao. mahirap, Diba? mahirap yan. Kasi, pag gusto mo minsan ng disiplina, minsan kailangan mo ng mga regulasyon, mga kamay na bakal, and hindi lahat is willing na Gumawa maging na. under ng ganong Which is, ginawa ni Tory yun. Kasi nung 10 City, mga ganun, nag-start na, pinaalis niya, di ba? Yeah. Which is talagang sobrang against yung mga Pumunta tao. pa ng korte yun, tol. Tama. Pero And then, like pinaalis niya dahil nga meron din siyang will. Yun yung kailangan ng next na mayor natin. Hindi sa, alam ko si Chow, like, experience na. Pero dapat hindi siya magpapadala sa ganun na correct. yung makita talaga yung kailangan ng city na kahit ayaw sa kanya. Kasi ngayon, especially sa mga cancel culture, Yeah. di ba na to? Like, mahirap talagang winawatch nila yung mga move nila na laging dapat maganda yung itsura. Pero, I think kailangan yun eh. Yun yung parang hinahanap ko rin sa candidate. At saka ngayon din na sikat na tong mga TikTok, social media. Ngayon mo nakikita yung deterioration ng mga ibang city na dati is talagang hinahangaan, no? San Francisco, maski sa Vancouver, no?
na yun yung nakakalungkot nga. You get to na- see behind the scene, kumbaga. Oo. Yeah. na- You get to expose it. Nakapunta ka ba recently sa Vancouver? Last time ako nandun, few years ago, no, not recently. Oh, ito Oh my kasi ito recently. Yung punta pa namin doon ng 2019, hindi pa ganun eh. Like after ng COVID, tapos pumunta sila, talagang Violent na. Physical. kalat. Dati, Yeah, pero- may sarili silang mundo na, alam mo mga Like, gumaganon-ganon. Yeah, it's tasting. Oo. Yeah, ang tasting. ngayon is hindi na lahat na. Parang Oh, kumalat yung kumalat East na. tasting na ganun. Wala nang, So, maski katabi ka nung kumalat- Prada store doon, ganun. meron. Kumalat na yung mga zombie. Lahat. Lalo na pag summer. Bro, trust me, I was there. Pag nagmaniobra ako sa may Chinatown, Oo. sa likod ton may naglalakad sa ikot. Oo. Yeah, bro. Kami nga, tinadyakan yung ano namin yung rental. For sharing it goes. Kasi parang nakita yata ako na kinukuhanan ko. Kinukuha Sa na mo kotse. kasi. Tapos dinnerty finger ako. Tapos sinabol kami. Tinadyakan yung kotse. Oh. Tapos yung hotel parking downtown. Hindi hasting. Yeah. Wala, binasag yung rental namin. Parang sobrang normal. Tumawag ka ng police. But I think it comes with population too, right? Kasi ngayon marami rin naglilipatan out in the West. Marami akong kilala na taga Toronto, lumipat ng either Alberta o BC. Yeah. But at the same time, what do you call this? Yung pagdating sa mga ganun, kung isipin mo yung epidemic, kasi it's literally just local or regional. Yung epidemic is not as bad pa rin sa states, tol. Yeah. Sa epidemic, yung mga skid row nila sa states is like really bad. Wild, no? Yung mga Yeah, nakita bro. ko yung mga videos, Yeah, kahit hindi pa ako nakapunta doon, man. Yung ba nakatayo, tol, pero hindi natutumba kahit Pero yun nakatabingin. ang kailangan maiwasan. Kasi once upon a time, hindi True. not 100%. far, not like 100%. ilang decades ago. Like, hindi naman ganun yun. Of course. Diba? Yeah. Sinabi mo kanina yung population din. Hindi mo rin makokontrol kasi it also malaking apekto din. Kasi yung flow na rin ng emigration at saka yung tao, especially sabihin na natin sa Pilipinas yung sitwasyon na to. Makikita mo lahat yung mga tao na pupunta sa Maynila. Bakit? Nandun ang trabaho. 'Di ba? Yeah. Nandun yung ano. Yeah. Yung mga tao doon, like, hindi naman sila homeless pero they can build yung mga Para matupad lang yung pangarap nila. They're gonna try. Yeah, sa squatter doon sila dito wala naman tayong squatter na place na ganito. So ended up we called them like homeless. So yung 10 years ago siguro, like yung influx ng immigration, akala nila tulad yung trabaho. At yan nagtaasan lahat ng mga presyo, nagtaasan ng renta, nagtaasan ng so there's no way, right? So ito rin yung sinasabi mo kanina. So ngayon makikita mo yung influx ng mga nag-immigrate ngayon sa iba-ibang province like sa Alberta. So probably within a decade or so, makikita mo rin yung problema doon. Of course. Right? Isa-segue ko lang sa kanya kasi medyo he got into the detail. Dadagdagan ko lang sinabi niya. Kung tatranslate yung sinabi niya, so ngayon, in the past 5 years, maraming dumating. So, katulad natin mga Pilipino, we sold everything that we have to get here. Right? So, we respect this country kasi they took us and may opportunity tayo. Pero in the past 5 years, tol, marami rin dumating na refugee. Yung mga refugee na yan, they're privileged. I'm just being honest, opinion ko lang to. Pero if you look down to it, retired ng airpods ko, the refugee makes more money than my dad who worked for 20, almost 30 years. Wow. Right? Yeah, so, pero yung mga yon kulang pa rin sa kanila yun. So they start doing the street work and stuff like that. Doon na dumadami yung uncontrollable na population yan na sinasabi mo. Pero it comes down to same thing, yung immigration rin. Madaming mismanagement ang nakikita ko. For example, itong mga benefits na yung mga nag-aanak na anak. Like, sometimes nagiging business na Of course. Yung mga ganyan, dapat like instead na pupunta yung mga budget sa policing, for example, mapupunta sa mga support ng mga family or sa Mga welfare sa, na ganun. mga welfare, mga ganun. Like, I don't know how kung Pero, paano madidistribute kung yung ang na yun. basihan Pero mo ay yung population, like, napakadami, mas madami yung population halimbawa sa New York or Toronto, di ba? Like, ikukumpara mo. So, bakit hindi ganon? Of course, meron dito mga bucket na... Naka-ratio yun, tol. So, for example, di ba? The amount of violence at saka crime sa New York from misdemeanor to federal cases is the same thing pag na-ratio mo yung 2.5 million na Torontonian versus 7 million na New Yorker. Okay. Hindi pa kasama yung outskirt na Long Island, yung mga yon, di ba? So same thing sa Durham, hindi kasama doon. Pero if you just look at that, yung ratio na yun, it's relevant, tol.
For me. Oo. Right? Yung policing too, so dapat relevant yun. Yun ang kalaban ng New York din is policing. Kasi ang problema, if you're an underfunded municipality ng police, you resort to other stuff na kikita ka. Yun ang pinakamalaking sugat ng Pilipino. If you think about it. Na matagal bago mahil yun because sa sobrang underpaid ng Pilipino na police, they always resort ng other income because they have families to survive, right? Ngayon, nangyayari din dito yun. Ang problema lang, since marami na silang hinahire na bata, so just very recently, you guys know, they let go of a lot of their requirements to be police. Okay? Hindi ko alam Yeah. yan. So you don't need the ATS. Ano yung ATS? Yung physical, mental, whatever na test. Oh my God. So that's part of the police academy. Kasi Yeah. discriminatory. Yeah. Oh my God. No. Pinapadali nila. Pinapadali nila yung process. Pasok. So the ATS is now part of the police academy. Once you're hired, hindi ko na. So alam ko to because shinare sa akin, I could be wrong, pero this is the information that was shared to me. So tinanggal na nila yon to hire more police. Ngayon, besides that, you don't even need to have education background. Kailangan mo lang gumraduate ng high school, pwede kang mag-police. Okay? So yung mga veterano na police na tinatatuan ko na mga higher ranking na police, sabi lang nila, this is what we need. Pero I'm telling you right now, maraming mga lalabas na mga stupid at mga siraulong police. So just to, yun ang kapalit. So you need policing, we're gonna give you police, yun ang collateral damage. Na I think nagre-reflect yan. Ang daming nakikita ko sa mga TikTok, mga shorts na ganyan. Na yung parang yung parang police the police. Yeah. Na parang walang capacity. Meron nga ako pinakita ko kanina. Yung sa Taiwan may 7-Eleven Yeah. na na ninanakawan. Na yung skulado na talagang pinagsasasapak yung yung mga employee. Tapos may police. Tapos yung police nung susugur, talagang na parang, oh my goodness, mga malupok ba? Ay patay kayo, sasakupin talaga kayo ng China. Isa pa, I mean, just to add to this, di ba? Taiwan naman yun eh. Hindi, pero, ko lang. idagdag ko lang, katulad nito, and this is my own opinion too, okay? Kasi marami akong kaibigan na may barel, okay? Yun ang babarilan dito sa Canada, at sa Toronto, or in Canada. Ang pinakamalaking problema niya sa akin, because you gotta remember, people, guns don't kill people. People kill people. Pero yan, medyo hot take yan. No, yan no. ang debate ngayon, di ba? No, pero this is the reason why na kailangan ng more police. Pero ang problema, if you take out yung, kasi dahil sa Human Rights Commission, kailangan mong tanggalin yung stop and frisk. Okay? I understand that na racial profiling, whatever. Pero sa akin, if you have a previous conviction, kilala ka na ng police and you have a firearm or assault na charge before, they should be freely stopping you and making sure you don't have anything. Pero tinanggal na nila yon. So yung ngayon, yung mga convicted felon, kahit na convicted ka na carrying a weapon, hindi ka nila pwede stop unless they see you committing a crime. Kasi kahit na sabihin na natin in-stop ka nila ngayon, may baril ka, whatever, in due process, mali yung ginawa mo, they can get released. And yan ang malaking yun problema maski sa problema New York. Sa barilan. Yung sa stop and frisk. They took out the stop and frisk. Tapos, yung mga nahuhuli, nire-release lang. Yeah, because, iniiba yung charge, parang lang, mababa. Ito yung mga ilang beses, ito yung mga umulit at may pinatay na mga kriminal. Kasi or ongoing case because they got out from bail. Ayun, diba? yun ang problema. So yun yung sa policing, kung if we're gonna stick by the topic ng policing, maraming problema ang policing, hindi masasagot ni Sanders yun. Ultimately, lahat ng kailangan gawin sa Pilipinas, sa Toronto, housing, homelessness, police, kailangan ng budgeting yun. I'm not from Toronto. I don't know if you guys are. Well, ako from Toronto kami. It's all gonna come out from your taxes. Yeah. You guys know that. Because it's not, walang surplus in Toronto. Yung surplus nila, it's for future development. Bago pa umalis si Tory, I don't know why, he approved like 200 projects at the same time simultaneously. I don't know kung Baka napansin nyo part ngayon. yun, baka may conspiracy doon. Pero you guys can see that. Anywhere you go in Toronto, there's projects going on na it doesn't make sense. Kunwari Adelaide King, sabay may ginagawa. It doesn't make May sense. mga road work yung Parang in-approve niya lahat before he goes. Bago ako umalis. mga road kayo work. na. Parang yung kickback ko. Ganon. Pero ang isa ko ring obserbasyon, ay yung difference kung bakit nga dati at saka sa ngayon, regardless kung anong mga kumpanya, ay yung importance ng family. Like yung wala na like yung family unit ngayon is iba na. Yeah. Na hindi ko alam kung research na lang statistics ng mga delinquent at mga
mga kriminal or bata or mga repeat offender is alarming yung coming from yung mga broken families. Okay. So parang kasi chicken and egg yan, di ba? Pero in the first place, kung ano ka naman kung baka ba kung na-raise ka ng ayos, na may pagmamahal ng may na essence ng family, na may hiya sa last name mo, may dangal ka, pwede bang ano yun? Pwede bang makatulong yun? Of course. Again, ito ay statistic. So, sa akin, so marami akong istorya naririnig sa tato. It's like a barber's. Kaya nga Di ba? Meron akong mga tinatatuan na they work with social services. There's no possible way in hell that a child is born a criminal. Okay? Nasa upbringing yun, tol. Okay? They've seen people na nasa juvenile and they're prepping them to get back into society. As soon na dumating yung parents nila, pagdating ng parents nila, sabihin nila, I don't know if you can swear. Pagdating ng parents nila, sabihin niya, yo, get the fuck inside the car. Ganun lang, bro. You already know this kid is coming back. You already know. Yun, na para sa akin, yun ang root So ng nasira problem. agad yung rehabilitation niya. Yeah, because he's doing good. Meron siyang intention na maging mabuting tao. As soon as you get sucked in back into your zone, balik ka na naman sa dati. Ecosystem. Si Makoy is one prime example na galing siya sa driftwood. Yun nakapunta siya sa Ajax. Sabi niya, I don't wanna raise my kids sa driftwood. Dati Mas gusto ko dito. sinasampal-sampal kami dito ni Makoy. Ewan ko na kwento ba? Oo, talaga. Gin and Pero fish daw. Ayoko naman isama talaga sa shop yan. Pero tinakot ako, may baril daw siya, bro. yan. From Jen and Finch. Yeah. Sabi ko, sige na, boss. Sabi ko, ito upuan mo. Sabi ko. Broken family at saka yung lack of family. No. Yun ang root para sa akin. Importance. Paano mo magkakaroon ng ganyan na environment dito kung kadamihan? Yung sabi nga, balik tayo sa population. Kung kadamihan ng kinukuha natin dito is puro refugees or True. ano. Pero hindi rin naman puro. Hindi. Ano yun? Hindi. Bakit Importante ang yun. Pilipinas? Importante Mas yun. mahirap ang buhay, mas maraming populasyon. Hindi, ang sinasabi natin yung family ano mismo. Yung mga pinapapunta na dito, broken families Broken na. Kaya nga, totoo yun. Pero Broken na ano na yun, Hindi, broken na actually, nga. Ito rin, tama ka nga nun. And ito rin lalo yung mga international students na to. Di ba yung mga, like pupunta ka dito, magiging independent ka. Kasi marami mga Indian, di ba, makikita natin na nagtatrabaho kung saan-saan. Alam ko na yung motos nila, bro. But anyway. Pero pupunta dito, 18 years old. Tapos, kailan pa sila makakaroon ng pamilya? Kumbaga dito sila mag-start. So, like, young men na nilagay mo dito para free na gawin yung mga gusto nila. So ito ang narinig ko, okay? So marami. Chismis. Pero I think this is actual facts. So yung mga nahuling ng mga fraudulent, okay? So ang rule sa Canada is this. You come in here as a student, okay? You get to go to school. So ang investment ng parents sa'yo is 2 years centennial college, okay? Tsaka na parang rate ng international students, so which is mas malaki. Let's just look at that aspect, di ba? So, as a parents, gusto ko itang makarating ng Canada. Invest kita ng 15,000 pan 2 years mo ng college. Kahit anong tapusin mo. After nun, pag nag-graduate ka, may trabaho ka, PR ka agad. Tama. Done. So, yun lang ang objective nila. After ng PR, balik na naman tayo doon sa sinasabi mo. Na the quality of the people that's coming in here. At motivation. Yeah, kasi ginawa lang nila yung the rite of passage to come here. Once they're here, kung ano yung intention nila, it's up to them. Right? I'm not generalizing lahat nung nag-school, pero yun yung mga nangyayari. Yung isa sa mga- It's true. Yun, nakikita ko nga dati na para bang how do you kung ganyan yung sistema natin na we welcome because kailangan natin ng tao, we're underpopulated at saka kailangan magbayad ng tax. Kasi tumatanda na yung mga di ba? Kailangan ng bayaran yung nila. Pero kapag ganyan ang sistema, ang quality ng mga tao, hindi ako nagiging racist dito hindi ako pero kapag ganyan, first, yung makikita na natin itong degradation of society or yung way of life dito, maapektuhan. At yung violence or crime, tataas yan. Kasi nga flawed ang system. Kung dati, ang exploitation is nangyayari halimbawa sa mga caregiver program, yung mga pathway. Kasi alam natin na hindi naman It was yun yung hard gusto to get nila. in here, man. Pero It was yun hard. lang yung
parang way para 'di ba na pinakamabilis na pwede mo ma-sponsor sa pamilya mo. Na-exploit sila. And it was so hard to get in here that pag nakarating ka dito, you would do everything to stay here. Di ba? Ganon. Pero yung ngayon, mag-student ako, makuha ko yung PR ko, you can't do shit to me anymore. PR na ako dito. Yeah. Right? Nag-iba na yung level mo ngayon ng understanding ng Canadian. So may ano ba? May bearing ba dyan yung Pero nagagamit din yan kasi pagdating sa mga eleksyon, 'di ba? Of course. Yan ang mga talking point ng mga kung sino mang nag-introduce yan, 'di ba? Pag nasa pulpito na kami ang nag-introduce, nagbigay ng hope sa kami mga nagpapasok sa inyo. estudyante Yeah. na ngayon ay na-enjoy nyo na ang Canada, ang mga resources. Yeah. So, True. 'di ba? Na oo nga, ganun. Pero ano ang mas deeper repercussion nung hindi talaga sila pumupunta dito para sa right reason. Una-una, nayayari sila kasi yung tuition. Yeah. Anong justification nun halimbawa na ang tuition mo is times 2 or times 3? Na The hope na mag-stay ka dito as a permanent resident. Hindi, pwede may mga limitation ka magtrabaho. Wala Pero, na ngayon. ngayon wala na. Wala na. Oo. Wala na parang ngayon. 40 Because hours I know people that drives from Montreal kasi doon sila nag-aaral. Oo. Dito. And they would work on the weekend and then go back there. So nagsasuffer kung yung main pinunta mo dito is Yeah, bro. is education. So dapat yun yung mag-i-excel ka. Paano ka mag-i-excel? Ngayon is kailangan mo pwede pa na pala magtrabaho ng 40 hours tapos mag-under the table ka pa. Anong klaseng education ang makukuha mo Hindi kung kaya nga- gano'n ang kahirap? Siguro excuse lang to ng gobyerno na kunin yung mga cheap labor. At mga butante. Yeah. Butante Butante rin. Butante is good. That's a Taxpayer. Taxpayer. Number one. Lalo na yan is mga voting Pero ano. taxpayer ka tol if you're actually working in the table. A lot of them are working under the table. Oh, yes. Right? Like ang ano ko din dito 'di ba? Ang daming na pag mga eleksyon, meron kayong makukuhang rebate sa grocery. 'Di ba? Brought to you by ganto. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Paano nangyari 'yun? Yung 1 kilong manok na binibili namin is mas mahal pa kumbaga in 2 grocery is sa manok lang is mas mahal pa yung inflation na binabayad kesa sa na nakuha mong rebate. Oh, no. Tapos, hindi ka pa ang dami pa lang kailangan ganto-ganto yung household mo. Pakitang tao lang Meron pang, Hindi, yun meron nga. pang gas incentives or hindi, meron pang alam mo yung You know we're the only province na may bayad tayo ng carbon tax. The other provinces they don't have carbon tax. Na lahat yan is nagko-contribute sa I think quality ng life ng mga pamilya. Kasi kung dati normal na ang Pilipino, ang mga storya natin dito double job. Yeah. Imaginein mo ngayon, double job pero meron kang bahay na kahit anong gusto mo. Yeah. Like dati hindi big deal, 'di ba? Ang may bahay, like okay, great. Yeah, you work hard, you get what you want. Yeah. Na ang kailangan lang doon is double job ka or may business ka Yeah. or nag-corporate ka na, may diskarte ka, kaya. Ngayon. So ibig sabihin, kung hindi na enough ang double job, so baka triple job na ngayon o quadruple, paano mo masusustain yung family mo na maaasikaso mo? Bro. Na Wala na. paano? Wala. Kaya nga pero yun yung root ng ng problema is kasi mental eh. Sabi mo kanina ang problema is hindi yung barel kundi ang Yung tao na may hawak ng barel. Oo. Yeah. So Yeah. ibig sabihin yun, personal yun. No, at the same so time. there is a degradation nga din sa family because ngayon yung sinasabi nga kailangan mo mag-double job, triple job, wala na yung family time na binibigay mo dapat sa pamilya para at least, At saka ang physical exhaustion yeah, is yeah. merong epekto yan sa personal nyo, sa romansa nyo. Paano ka, di ba? Paano ka malibugan? Talagang ay wala na. Diba? Importante yun, bro. Yung I think go ahead. Gusto nga ng gobyerno sila yung mag-aalaga sa anak mo. Di ba parang may narinig nga ako na barbero. Nasabi nung presidente na they are our children. Parang hindi mo na yan. Kumbaga gusto nila na mas ilagay mo sa system. Ay ba, lalagay mo sa daycare, mga ganon. Para, I guess, sa conspiracy, is part talaga sila ng pagpapalaki ng buong, hindi mo sila, hindi sa iyo yan. So kung ako magiging provocative,
na conversation. Ah, Diba? okay. Ano natin kung shutdown tayo after na. Okay lang. Pero kung sa provocative na conversation, so maraming immigrant, maraming visible minority dito. I don't consider myself that anymore kasi pinaghirapan ko na, I did my right of passage. Okay? Diba? Galing ako sa Mornell Court. I don't know if you know Scarborough. Okay? Mornell Court is parang ano yan, mga tuxedo court, parang Galloway. Mga ganong area. Galloway. Pero saan yan? Sa... Morningside and Ellesmere. Okay. So, mayroon kami sariling heroin, may sariling prostitute, yung papakamatay sa ano. But anyway, since galing akong mahirap sa Pilipinas, okay, and, you know, my parents have tried everything na to give us a better life, pero mahirap talaga sa Pilipinas. So, pagdating namin dito, it's my turn, di ba? So, sa akin, nagporsige akong makaalis doon sa normal na what the normal is. I don't like that. I get ano, di ba? So, nagpurso ako ng better living sa akin, sa pamilya ko, whatever. So, maaga ako nagkaasawa, maaga ako nagkaanak. 23 pa lang ako, may bahay na ako. Okay? Because I actually had to push myself. When na-fast forward yung buhay ko, I have no choice. So, yung mga tao ngayon na refugee daw sila, under systematic racism daw, okay? I'm just generalizing. I'm not specific, whatever. Na the system is not made for them. The system is made to put them down. Hindi totoo yun, bro. Hindi totoo yan. Because I thought the same until na I start swimming against the current. Yan. Mahirap lumangoy against the current kasi kalaban mo yung current eh. Pero once na nakakuha mo na yung momentum mo, naintindihan mo na okay, hold on. Doon pala medyo, pag nalagpasan mo na tong current na mahirap na to, medyo kalmado na yung lake so doon. okay. Oo, madali na lumangoy. So I tried everything. So yung kami ng, ang pinaka panganay ko ngayon, 22 na. Patapos na ng university. Okay? Wow. Yung panganay ko, shout out her, nakita niya yung paghihirap namin ng misis ko. So, hindi niya, ano yung tawag dito, binaliwala yung mga nakita niya. Kahit na nakita niya, nag-aaway kami sa pera, mga ganun. Kasi that was the time, di ba? Ngayon, sa sobrang, alam ng anak ko kung hard work pays off. So, yung anak ko, 2 trabaho, negosyante rin. Meron siya sariling lashing na business. Tapos nagko-co-op pa sa university. Patapos na ngayong April. And she saves a lot. Kasi ang naririnig niya sa akin palagi, lalo na yung nag-COVID, sabi sa akin, Tol, paano mo na survive yung COVID? Sirado ka ng 8 months out of 15 months. Sabi ko, madali lang, bro. Prinamis ko sa sarili ko na I would never go broke ever in my life again. Di ba? So sa anak ko ngayon, Pwede bang i-promise natin ngayon yun? Kasi I will never... no, pero ang ibig sabihin ng Tol, lagi ka mag-ipon. Huwag kang magpakasasa na typical na mga ibang Pilipino dyan na... No, I'm just... Hindi na mga inspiring na mga No, bro. content. Like, you work hard, you deserve good things in life. Pero yung iba, it's unnecessary stuff. Diba? Minsan ngayon, kasi katulad yun sa age namin ng misis ko, mas... Magkasinag kami ng misis ko. Anyway. Okay. So, sa age namin ng misis ko ngayon, we're looking out ng best interest ng generation na next. Di ba? So ngayon, pinag-usapan natin yung housing. We know for a fact, kahit matapos ka ng summa cum laude of whatever the fuck where you came from, babalik ka pa rin sa regular salary ng office work. Right? Nobody's gonna hire you straight from fucking university to be a VP. I can guarantee you that. Pag na-hire ka as VP, bro, call me. I'll fucking treat you out for dinner. Pero Diba? paano masisigurado? Kasi minsan yung range ng anak natin, halimbawa, na ikaw, na-witness nila na talagang kayod marino, na talagang ganon. Pero paano kung, halimbawa ngayon, hindi ganun ka, halimbawa mas late ka, nag-anak, okay? Establish ka na ngayon. So, hindi na ganun yung struggle mo. Financially okay ka na. Pero 100%. ang ano doon is hindi nila ngayon nawi-witness niyon. Kasi ang nawi-witness na nila ngayon, oh my God, that's a tattoo shop. May ganito. Oh Ito my na God. yun. Kasi pangalawa kong anak, ganun. Paano mo ngayon i-raise? Mahal mo eh. Hindi niya nakita eh. Oo. Hindi niya nakita hindi niya yung... nakita. nakikita niya yung okay na kami. Exactly. Di ba? So, pinapaalala namin, once in a while, we would drive yung mga neighborhood where we grew up. Di ba? Hindi siya naniniwala. Pero as she grows, tapos ang katulong ko talagang nagdidisiplina sa kanya, yung panganay ko. Mismo yung panganay ko, why do you even ask? Alam mo na meron kang ganyan, ba't tatanungin mo pa yung parents natin, di ba? Siya na mismo nag-ano sa kanya. Yan Diba? ang challenge. Alam mo kasi ako, pag uwi ko, talagang nagpepeki ako.
Ganun talaga. Hirap ng trabaho. Hindi na niya. Pero hindi niya alam, nagpapakit lang kami dito. Hindi kasi, yun nga na nakaka-guilty kasi mas bata pa eh. And Yeah. alam kong hindi nila naiintindihan. Pero yun ang personally takot ko. So it comes down, bro. Comes back to upbringing. So balik tayo ngayon, parang nag-full circle tayo, balik sa upbringing. Di ba? Kasi ngayon, yung mga tropa ko nung dumating ako dito 95, yung kaguluhan ng mga Mga Pilipino na may dati. katanungan. So kami mga Baka kaaway kita noon tol. Same hindi, case. wala akong kaaway na to. Hindi, joke. Patay ka lahat. So kami mga 96 ako eh. 95 ako. Nandito nagka-meet yung mga fraternity, mga ganun. Yung mga... Yeah. But anyway, I'm proud to say na lahat ng mga kasirkel ko doon, they're doing well. Mga business owner na rin, di ba? May mga, siyempre, mga nalaglag dahil sa iba-ibang rason. Pero you can only help them so much. Pero yung mga most of them successful. Pero yung kwento namin is the same kwento na kinukwento nila sa anak nila. Right? Tama. Kaya, Pero ang sa akin is, ang takot ko is, enough ba ang kwento? yun, okay. So yung generation na difference, so I'll give you an example. So kunwari, medyo dumating ka 2007, mga 2005, ganun. Ibang Pilipino na Ibang abutan mo dito. Pilipino yan. Ibang Pilipino na abutan. Yung mga dumating ng 2015 up, bro, I'll tell you right now, swerte sila kasi established na ang Pinoy dito. Ang dami Dumating na sila. Support system. Tsaka Kahit yung saan grocery na kahit kung saan mo man makuha yung mga Filipino na goods. Saka Meron yung na. information nasa Hindi, internet. lagi meron. Kailangan mo employment, somebody can help you. Kailangan mo ng kotse, somebody can help you. Kailangan mo insurance, somebody can. Everybody's there. Pero yung dumating tayo 95 tol, factory tayo lahat eh. Nangangarap tayo. Ako rin minsan pupunta ako dyan. Diyan ako minsan magtatrabaho. You know what I mean? Pero nga, yung naayos na. Pero kwento nyo pa rin yung pinagdaanan nyo. Kasi you have to know where you came from, right? Maniniwala man sila o hindi. Nasa kanila na yun. Pero you have to keep on reinforcing it. Kasi the more you say it, kung kunwari ko, sinabi ko sa'yo, every day, may multo dyan, may multo dyan. Eventually, maniniwala may multo dyan. Right? Yeah. I agree. Kasi experience ko rin yan eh. Right? Like, family. Hindi naman ganun kayaman yung pamilya ko. Pero through upbringing, and this is yung importante sa upbringing nga na kailangan may guidance ka. Nandiyo ng family mo na nagkukwento sa yung mga pinagdaanan nila. Kasi na-experience ko rin yan. Right? Lahat mga pinagdaanan ng lolo at tatay ko, lola ko, lahat yung mga yon. Nung bata kami, talagang kinikwento. Pero ang sa akin kasi kasi tatay ko rin, naririnig ko. Talagang, di ba, kumakain ng asin, mga ganyan. Yeah. So, hindi siya nagkulang na pangaralan kami. Pero, I think, is dahil sa mga naranasan ko din dito, is yun yung talagang naghubog sa'yo eh. Yeah. Na para sa akin is baka hindi enough yung pagkwento mo dapat versus isa- kailangan yung mag-struggle din. Yeah. Well, sa akin, it's always at the back of my mind. Kapag may masama man ako nangyari or napahiya ako yung mga expectation nila na para bang hindi ko ma-meet or hindi ko, it's always back in my mind kung gaano sila yung trinabaho nila or Of yung course. pinagdaanan Yeah. nila. So yung para bang yun yung parang mentality na kailangan ng yung mga batang mayroon eh. Pero kapag yung mga broken family, wala yung mga yun eh. Parang pinaghirapan ka Pero nila. ang graduation kasi ng buhay dito usually, is mas matagal ka na dito, mas nagiging established ka na. Ang kaibahan nga is yung mga bata ang anak mo. Yeah, So maski dito gaano ka ngayon mag-struggle or 5 years ago, walang nakaka-witness Nandali tol, nun. kukorek ka to doon. Okay. Mas matagal ka na dito, hindi established ka na, bro. I think this is the difference ng Filipino community sa Toronto. Sa ako, napapansin ko ngayon, kasi matagal na yung mga 95 ngayon, medyo sila na yung adults eh. Mas matagal ka na dito, tol. Now you're trying to uplift each other, yung mga bagong dating. Because you try to tell them the same story. Na, tol, kung dumating ka dito 95, it wasn't the same. Diba? I think yung pag-establish ka na, I think it doesn't end there. Ngayon, kailangan natin tulungan yung isa't isa. Ma-establish din yung sarili nila. Lalo na kung meron silang something good. Kasi sometimes, may naikilala ako, they were actually doing amazing sa Pilipinas, pero talagang alam nilang wala silang future doon eh. Pagdating na dito, sabi ko, tol, pakilala kita dito, pakilala kita doon, baka mabalik yung career path mo, di ba? You know what I mean? Kasi sa akin, yes, I established myself. Pero at the same time, alam mo may mga tao na pinagdaanan mo na yun eh. They don't have to go through that anymore. So, bigyan mo na sila ng landas. Pero hindi ba ngayon, mas mahirap nga ang buhay ngayon lalo na sa GTA, sa Toronto, na
hindi enough ang tulong o payo para sa mga maski gaano pa sila kasipag kasi nga paano yung hindi mag-work na ang renta ngayon dito, ang utangan dito, ang mga interest rate is talagang highest in like paano hindi financially hindi nag-make sense. I don't know, man. Kasi, okay. So, I'll give you an example. Ngayon, nagre-reklamo yung mga tao sa interest rates. Mhm. Yung bumili kami ng misis ko ng bahay the first time, ng 23 pa lang ako. I was making, I'm just gonna be honest. I was making, as customer service ako nun sa BMO. Okay. I was making $30,000 a year. Yung misis ko, part-time sa hotel. Kasi yun ang tinapos niya sa school. Ang average rate tol ng magandang credit was 5.75. That was the best rate you can get. Pero ang mga bahay dati is like 100,000. True. Oo. But at the same time, ngayon nga, Maliit yung sweldo nun at that time. irrelevant yun nga. That's ratio now. So, mas mataas yung sweldo mo ngayon. Mas mataas yung presyo ng bahay. Pero the rate's the same. It's all Pero relevant. hindi Hindi, kung kasi i-calculate mo hindi Hindi, for example, sa 1 million na bahay, 5% interest rate, ang laki nun. Ang sweldo ko, 30,000. Ang average ngayon na sweldo tol ng customer service, 45, 50. Oh. It's all relevant. Pero ang hindi relevant doon, yung size ng bahay. Mas True. maliliit. I mean, yeah. Mas maliliit kayo. Yeah. It's true. No, but I could be wrong. Ito lang yung opinion ko, right? So, kaya nga tayo nandito. Yun. Share ko lang yun. Sa akin naman, I think there's always a point na mayroong mga ganitong mangyayari sa mga iba sa mga lugar. For example lang sa New York, for example, lang, yung mga ganyan. Like mayroon rin time na para bang mura yung mga bahay, lahat ng mga taasan na kasi through Gentrification. you know, Yeah. through decades. Siguro ganun din ang Toronto, right? So, right now, siguro yung mga millennials or mga to, miss a chance na talagang to own a property. There's always an opportunity siguro sa ibang lugar na. Kasi hanggang ngayon, ang kwento sa New York, same kasama mo nga, hanggang sa ngayon, kahit you're getting paid good, you can't afford a condo sa New York. Right? tama. So wala na. The chances of you owning probably a property here is Once upon a time na lang yun. is going to slim. Like papalit. So Hindi, yun nga ang unfair sa mga bagong influx ngayon kasi dati is nandito yung mga yung mga opportunity, Yeah. 'di ba? So, yung mga dadating dito ganun din ba ang rate ng growth sa ibang Hindi ganun. Iisipin mo na lang ganito. Nag-peak na eh. Oh. Evolution. Diba? Nag-peak na eh. Right? It's time to move on and look somewhere else. Yun nga, somewhere else. Ganun yun. So, yung Alberta nga. Yun ang sinasabi. So makikita mo ngayon yung mga magmamigrate sa ibang bansa. I swear, nandun ako like, kailan last week? Last week ako nandun, di ba? So, ibang ngayon, like, iba-ibang aspect. So, sabihin na lang natin sa traffic. Yung mababalik mo yung oras mo. Of course. So, ngayon sa atin, sobrang valuable yun. Like, lalo sa Toronto, pag lumaki ka dito na ilang years mo ng, tina-travel yung 2 same. hours. Yeah. Oo. So, ma-appreciate mo doon na, dito walang traffic. 'Di ba? Parang hindi problema 'yun. Makukuha back mo yung time mo. Kasi 'di ba pag may mga pamilya ka na parang yung time na talaga Of course. ang pinaka-importante. Lalo ako kami maliliit pa yung mga bata. So, like isa 'yun, tapos yung mga sweldo din doon, ang tataas. Ano ko nga, katulad yung anak ko, ano siya ngayon, product analyst sa Loblaws. Okay. Requirement niya, maniwala kayo dito ton. Requirement niya, 1 to 2 time in the office. Mamimili pa siya ng opisina magpakita. Downtown, Victoria Park, North York, or Brampton. Tol, nagre-reklamo siya sa trabiyahe. Because mga bata dito nasasanay from work from home. They never used to work 9 to 5, Monday to Friday. Winter, storm. Yeah. Kaya sinasabi ko sa kanya, kami ng mami mo. My wife used to work at Fairmont Royal York. Ng catering sales. So, day in, day out. Sabi nga ng bunso ko, why do you leave at night and come home at night? Kasi pag aalis siya, madilim na. Madilim pa. Pagbalik niya, madilim na. Di ba? Tapos sila nagre-reklamo. Yun ang difference. Kasi hindi sila namulat ng actually you have to wake up, drink coffee, go to work, whatever. So sabi na, it's unfair. It's unfair. Yung mga ganun. It is unfair, pero that's the evolution. Pero yun yung, that's the time when you remind them. Yun, sinasabi. That's when the time na you remind that, ganito yung pinagdaanan namin. And as tayo, we have to accept that. Then yun yung We're evolution. not born rich. Yeah. Diba? We're not born a millionaire. So, Di ba sabi nga yung create yung time create great men and great men
parang blah blah blah. Ay, good times. Parang Good times create Weak. men. Hard times create. hard times create weak men, pero yung weak men create hard times. Lagi natin na Parang yung cycle, di ba? Dahil Back hard, to you. Hard times create strong men. Strong men. And Yun, then, tama. good times create women. Weak men. No. Kalo create Men baby. became women. Kalo good times create baby. Yun ang, Pero like nasang anong time tayo ngayon sa Toronto na to? Sa akin, I think- go ahead. Sa akin, parang pivotal point to eh. Ah. It's almost like remnants ng hard work ng back in the days na mahirap. Pero at the expense ng kapalit ng everything's just expensive. Hindi Kasi- ba parang ito yung Kailangan mo pa rin paghirapan ng lahat eh. Ah. Ang pinagkaiba lang, meron ka ng pera ngayon. Kasi mas madali yung mga trabaho ngayon, mas mataas ang sweldo eh. Before, I don't know what job you guys started. 685 ang ano ko, start Bro, ko 640. My first job is a 580. janitor. Sikat na sikat ako nun, tol. Kasi ang minimum ko, 750. taas Natawanan nun ah. Yo, tol, natawanan ko sa McDonald's. Sayo, nagbabacuum lang ako ng condo. Pero yung hard work ko yun, tol, naging assistant super ako ng condo. Yun. Di ba? Libre pa bahay. Hindi naman. Kasi kapitbahay ko lang. Pero parang ako yung after hours na assistant. Kukuha lang ako ng radyo tsaka ng pager. Balik na ako sa bahay. Kasi tatawagan na lang pag may problema. That's it. Di ba? Pero like I said, like everything that you Parang do. work from home yun. Yeah, so kung asa na tayo ngayon, parang work from home. Pero kung asa na tayo ngayon, it's the same thing. Andun tayo sa time na it's almost, it feels like it's unreachable. Yeah. Pero he's gonna... Well, you gotta take a look at it on a bigger picture, like especially here sa North America. Hindi lang in Toronto. Like Of course. yung status economically, like downturn na nasa point na tayo. Yung sabi mo, pivotal. Na para bang iba na yung mga yung mga bansang magiging economic superpower or magiging I don't think we're in that position right now. Canada man or US man is in that position where like we'll see our golden years. Decade. You know, I mean, I don't see that. I think it's sabi mo pivotal. I think this is downturn, pero there's always going to be You have to decide kung ano makikita mo. Ito na yung turning point. Pero nasa sa iyo kung ano makikita mo, either downfall or uprising. And then nung time na ano yung nakapag-decide din pala sa'yo na gagawin ko na tong business na to, like yung tattoo business. Halimbawa, hindi na pala ako satisfied dito sa 9 to 5 ko. Ano yung nakapag-turn Okay, sa'yo so nun? sa akin, I'm a very time-oriented person ako sa lahat ng ginagawa ko. Lagi may timing kasi malalaman ko if I'm doing good in my life or not. Right? So, kung anong ginagawa ko, I have to be the best at it. Yun ang alam ko. So, when I started customer service sa bangko, pangat lang ako ng pangat hanggang umabot ako ng national director sa bangko, sa Desjardins. That's my very last job, 7 years. Pero sinabi ko sa misis ko, at 35 years old, I'm done. Yun ang timeline ko sa buhay ko. Parang retire na or something? No. I have to be doing my own thing. Okay. So, dalawang pinunterya ko. Approve ako ng State Farm Agency. So, I can open my own agency. Kasi sa background ko sa Desjardins. Desjardins owns State Farm in Canada, just so you know. So, I did all my business plan there, whatever. Pero ang sabi ko, kung hindi magpapan out yun as the way I plan, ang fallback ko is tattoo. Because I've been tattooing for 10 years before I open the shop. Ang inaano ko lang, ang pinakamalaking problema ko is if I went with the business ng State Farm is I would put my family into debt of $250,000 and ang ROI niya to actually just go flatline is about 2 years. I can take that kasi alam kong there's a light at the end of the tunnel. Pero I don't want it to be a source ng problema namin sa bahay. Ng pamilya mo. Yeah, kasi it's gonna be a tension. Ang day in, day out, tatanungin ka, asa ka na. Like, dude, I know where I'm supposed to be. Like, seriously, like, stop asking me that shit, right? So anyway, nagbid ako ng sa Oshawa and hindi natuloy. It went with another person that actually owns a State Farm agency already. I take that as a sign. So I revamp my business plan. Kasi ako, I'm very, very detail-oriented, right? So nirevamp ko yung business plan ko sa tattoo shop.
Gumawa ako ng business plan ng ramp-up period, blah, blah, blah. Ang ROI ko, 1 year. Because everything is out of pocket now. Wala na akong, hindi ako kuha ng pera sa bangko. Everything's from my savings. Tol, sa biyaya ng Diyos, bro. Because I had a successful opening or whatever. 2 months pa lang nabalik ko na ROI ko. Wow. Oh. In the first 2 months. So yung anak ko ngayon nag-aaral ng business. She asked me like, oh, anong typical, how long did it take you to do the ROI? Sabi ko, 2 months. 8 Sabi niya. weeks. 8 weeks. Sabi niya, how the hell did you do that? Sabi ko, no, because ang panlaban mo lang naman sa kahit anong adversity sa buhay mo, bro, is to work hard. That's the only thing you can do. Period. Yun lang panlaban mo. Kahit na anong iba to sa'yo, you can always just work hard. Hindi ko na mababago yung ano. Pero, like, for me to decide, pero kailangan ko ng sang-ayon ng pamilya. So when I told my wife that, this is the funny story. So let me just share this. I know there's a few minutes left. Sabi ko lang, so sabi ko, I'm in really good standing sa bangko. Sabi ko sa nila, nag-propose na ako. Sabi ko, okay, I'm gonna let you guys know na I'm gonna pursue my own, to open my own business. I'm gonna ask for 60 days notice, tol. Not 2 weeks. 60 days. And I had to sell it to them. Why? Sabi ko sa 60 days, I'm at your disposal. Kung kailangan nyo pumunta sa Vancouver, sa Portland, whatever. Because I used to do national, right? I would introduce yung bago nyong i-hire and hand them off to the new clients, right? To the existing clients. Kaya 60 days. Pero at the same time, I'm not going to a competition. Wala kayong paproblemahin sa akin. I'll do my own thing. So anyway, after 2 weeks, sabi na, you know what? I will give you the 60 days, pero just do your thing. Ano? So hindi alam na misis ko na okay na. So bumalik misis ko sa bahay galing trabaho. Sabi niya sa 60 days, oh yeah nga pala. Nag-quit ako sa trabaho, sabi ko. Nanonood ako ng TV bro. Andito siya. Nakanganga, man. Di ba pa, di ba? So inantay ko yung commercial. Hindi ko talaga siya pinansin. Pag commercial, tinignan ko siya. Sabi ko, ba't parang nagulat siya? Sabi niya, nag-quit ka nga. Sabi ko, anong kala mo yung months na pinaplano ko is just for shitting giggles? Di ba? Sabi niya, no, I know you're gonna do it. Pero, at least give me time na sabihin mo sa akin magkukwit ka. Sabi ko, I can't. Kasi pag sinabi ko sa'yo, mag-i-implement ka na naman ng doubt sa utak ko. Why I shouldn't do it. So, I just have to do it. So, yung misis ko naman, overall, sabi niya sa akin, is this gonna make you happy? Sabi ko, I just wanna be at peace. I don't wanna be a millionaire. Gusto ko lang yung araw-araw ginagawa gusto ko. Right? Because I have to do what I have to do because I have to buy a house, kailangan paaralin mga anak ko. I have to do whatever I have to do, right? Pero ito, this is not for me. Kasi time na mag-university mga anak mo, they're gonna leave the thing. Pag hindi ako humabol sa craft ng tattoo, I'm gonna be left behind. Kasi it's moving fast, man. Nag-iiba yung tattoo eh. So anyway, she supported and that's where it came from. Pero lagi akong time-oriented. So yung 23 ako bumili ng bahay, sabi ko in 3 years, nasa sa Ajax na ako. Dapat ganito na ang posisyon. Dapat VP na ako ng ganitong ano. Yung hindi ko narating yun, I have to change my plan. Laging ano yun eh. Pag hindi mo mabot yung plano mo, kaya I have to readjust. Mag-reflect ka. Tama ba tong posisyon ko? Ibahin natin, right? So, same thing ngayon sa shop. Mga plano ko, I mean, I'm not out there to, make big of myself here. Ang gusto ko magbukas ng shop sa Caribbean because I don't wanna be here in wintertime. Yun ang mga plano ko, right? So yun yung mga timeline ko. Ang problema na nasira ng COVID. Pero it's all about timelines, man. So you always know kung tama yung mga ginagawa mo o mali. Mas ma-adjust mo. Right? Nakaka-inspire naman yun. Nakaka-inspire. Kailangan mo lagi, think in advance. Yeah, of course. Yeah. Kasi Pero kung plan A, plan B. yung dream lang yun. Yeah. Pero paano Plinano mo na, mo. hindi ka ba natakot na, kasi yung sinabi mo, ROI nung isa ay 2 years base sa kalkulasyon mo. Oo. Kasi yun yung background mo. Pero ano yun, working 60 hours a week, bro. Yeah. Yun, Pero, paano mo nasabi na mas risky yon versus sa yung plano mo na sa tattoo shop? So, ang Na pera mo mismo. hindi mas risky yun, tol. Every business shares the same risk. Okay. The bigger return is the State Farm. Kasi at the point na puno na yung portfolio mo, bro, you don't need to work. You just gotta maintain the portfolio. And you're getting residual income. That's the difference. Tama. So, pwede nagbabakasyon ka, tol, you're still making income. Ako sa tattoo, if I take a vacation, I don't make income. Right? Pero ang difference sa akin, if I wanna go on vacation for a month sa Pilipinas, I'll just bang it out like a good 1 month. And I could be good for 2 months. Tama. Diba? So, it's all relevant. Yun lang, pero it's self-sufficient. And then, ako kasi, laging ang future ko, inisip ko yung mga anak ko. Is this something that I can piggyback on them, whatever, right? Yung pwede ko sila idamay. So, yung flip tats, just like, there's a lot of future to this one. Pero, it's gonna go into different business segments. Yun ang plano ko dito sa Toronto.
Pero it's gonna come in time. May plano yun. Magkano ba yung... Magkakaroon ng mall? Hindi naman. Small. May ano, si McCoy gusto niya magbukas ng putahan daw eh. So, massage. Matala massage. Taga-Ajax din ako eh. Malapit Ay, sabi niya. malapit ako eh. Masahe, anong tala? No, kasi marami kami nakikita sa tattoo na it's almost connected but it's not together. So I'll give you an example. Like, Chronic Kickins on this now. Yung laser removal, it goes hand in hand, right? Pero pag dinikit mo ng laser removal, there's a lot more openings that you can do. Totoo. At Kailangan saka mo lang planuhin. yung technology ngayon Exactly. is advanced na kumpara sa Tsaka dati. yung micro alam mo yung pag nahing hairline or something, yung micro something. SMP. SMP. like ang Skin galing ng itsura micropigmentation. Like, Tama. I mean, kung hindi. Kasi ako tanggap ko Akala na mo pumunta makakalbo ko na sa ako. Turkey, Yun bro. yung ano ko. Ay, sa Turkey, iba kasi parang i-hair transplant dun eh. Ako ata Ito, pinakamatanda sakto sa inyo lang. dito. Ilan Yeah. taon ka na ba? 42. Ay, Hindi, kasing edad tayo. Oo. Konti lang. So, hindi ka na mawawalan ng buhok, Content. bro. You're good. You're good. Kasi, hindi, yun nga lang, mas late ako nag-start kasi ikaw may 23 years old, ako 2 years old. yun ang difference ng party No, tayo. pero like I said, I was forced to, like, I was raising a person while I was raising myself. Kasi galing din ako sa medyo kalokohan nun eh. I was trying to like 180 my life, right? Wow. Pero ganyan. Yung magulo man, back 95. Kasi Yeah, dito rin yun. ako, 94. Yeah. So, gulo nun, man. Ilan taon ka na ba? magulo nun. Ilan taon ka na ba, If Tol? you don't belong into like sa mga grupo dati sa Pilipino, parang outcast ka at saka parang hindi ka maano eh. So, Ilan parang mapo-force ka dati sa grupo-grupo. Ilan taon ka na ba, Tol? 40. 40? Saan ka nakatambay before mga 90s? Kami, same kami na area. Same. Wasdale. Ano kami? Wasdale kayo. Butters Sa and... Butters. Eh, marami akong kumpare doon. Sila Atong, sila... Wilson. Yun, mga Yeah. Hindi kasi kami naman, rocker kami noon. Like, yung grupo namin. Hindi, I swear. Nagbabanda rin ako before. No, nagbabanda ako before, Tol. Yung mga nagbabanda ka, wala ka, yun ka lang. Di ba? Kasi yung iba, pero pag hip-hop ka ng dancer ka, Hindi, hip-hop kailangan kang alam mo yun, kailangan kang makipag-compete. Chameleon ako noon, bro. Yung mga time nga na sumasayaw yung mga Pilipino, isang tropa ko na sumasayaw. Pinipilit ako kasi nalaman niya nag-backflip pala ako. Nagbe-vertical. Teka, tama na ako, man. Tama na. Teka. Pero ganun nga yung tsaka nakita mo rin yung yung change ng mga Filipinos na I'm very happy sa community sa Toronto, bro. From where we were to where we are now. Kasi ngayon nag-usap kami na Gerald sa Tinuno, yung sa mga businessmen. It's like, we know each other for a long time, pero we never tried to combine yung effort to bring May everybody magandang together. point din, yung amount ng mga tao ngayon na nag-excel sa mga very niche na linya na dati hindi mo akalain is meron talaga. Hindi inggitan. They're putting all the efforts together to uplift sabay-sabay. Kaya hindi inggitan is kasi totoo talaga yung accomplishment. tsaka kung sabay-sabay tayo lumaki dito. Alam mo yan, ganun ng Although meron pa rin mga crab mentality. Pero you gotta push them aside. That's it. Pero ngayon is kilala na sa community yung mga nagdi-deliver pagdating sa mga lahat ng aspeto, concert, production, 'di ba? Pagdating sa establish nga ng mga shop, lahat, mga mekaniko, mga welder, Employment, restaurant, any industry, real there's estate. Filipinos there. Yeah. Meron talagang mga respetado na yun ang mga nagtutulong-tulungan. Yeah, and you one call, sabihin nila kung hindi ka nila matutulungan, they're gonna send you to somebody that can help you, right? So, that's the thing. Kaya marami tayong kailangan tawagan. Pero thank you very much, Bless. No, it's good, man. I enjoyed Sana it. hindi lang to yung last natin na makaka-bisita ka ulit. At syempre, meron pang time na siguro imbitahin mo yung mga tao. Na Of course, para man. Next topic, conspiracy theory. Oh yeah. Dapat yung pinag-usapan natin ngayon. Save the Kasi best. mayor Yan, dapat ang pinag-usapan ngayon. Ito kasi nag-open. Hindi siguro Kasi tinatouch niya kanina yung bricks eh. Ayoko lang ilabas eh. Hindi, pero balik ka. Oh, for sure, man. Hindi, pero Anytime. imbitahin mo sila. Yun ang strong shoot ko eh. Kung saan makikita ba yung flip tats at So guys, thanks again for listening sa Kwentong Barbero. It was such a good time with you guys. Thank you. If you want to check out the shop, Flip Tats Tattoo Studio, it's in Ajax, 157 Harwood Avenue North.
You can check us out on Instagram, the most updated, and we'd love to hear what you have in mind, and we'll see what we can do for you. Okay? Yan. Ayos. Thank Thank you very much, Blas. At, lagi ka naman nandito. At salamat mo sa mga suporta mo rin. Especially sa mga, mga local businesses dito. Every time. Oo. At yun, thank you. Sana nag-enjoy kayo. At syempre, panoorin nyo pa rin yung mga ibang shows namin dito sa Filipino TV. Makikita nyo dyan sa ating YouTube channel, Filipino TV Official. At magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.